So mga bagay na kailangan o dapat mong gawin para sa mga panahon na dapat ay kinakalimutan ka niya, hindi, kundi lalo kanyang mamimiss. Okay? So muli kayo paliliwanag sa inyo mga kamamaya kung ano yung mga bagay na dapat niyo pong gawin na tipong lalo kang hahanapin ng isang lalaki. Lalo kanyang mamimiss sa halip na makalimutan ka niya. Alright? So mga kamamay, bago po natin ito simulan, bago ko po i-share sa inyo yung mga bagay na dapat nyo pong gawin mga girls, isa lang palagi aking hinihiling. So kung nakakatulong yung mga love advice, yung mga video na ginagawa ko at nakahinga kayo ng maluwag, dahil sana i-apply nyo ito ng tama, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba ng video na ito. Kung nagawa nyo na po yan mga girls, maraming salamat sa inyo at simulan na po natin ang ating topic ngayong hapon na ito. So ano nga ba yung mga bagay na maaari niyo pong gawin o i-apply sa isang lalaki na imbes makalimutan ka niya, hindi, lalo ka pa niyang mamimiss. So number 1, sa mga panahon na nag-aaway kayo, makitungo ka pa rin ng maayos sa kanya. Yes, mga kamamay, mas makakatulong po ito. Halimbawa, madalas na kayong nag-aaway, okay, madalas na kayong nagsisigawan. So, halimbawa, meron ka lang namang pinapatunayan sa kanya, meron ka ding punto na dapat niyang malaman, hindi nga niya minsan maintindihan. Kaya ang nangyayari, nag-aaway kayo. Pero gayon pa man, kahit na mag-away kayo mga kamamay, kung talagang maayos kayo o maayos ka, mahal niyo yung isa't isa, yun nga lang may mga punto na dapat pinapaalam sa bawat isa. So, makitungo ka pa rin ng maayos sa kanya. Hindi yung pag magkaaway kayo, wala kang pakialam. Hindi yung kapag nag-aaway kayo, pinababayaan mo siya. Hindi. Kailangan, okay, pakisamahan mo pa rin siya ng maayos. Dahil ikaw yung babae, ipagluto mo pa rin siya kahit magkaaway kayo. Di ba? So sa ganyang paraan mga kamamay, may iisip ng isang lalaki na, mahal pa rin talaga ako nitong babae na to kahit na nag-aaway kami, kahit na hindi kami magkasundo. So doon niya makikita yung halaga mo. Okay? Na sa halip na makalimutan ka niya, na sa halip na awayin ka niya, mas lalamang sa puso ng isang lalaki na pahalagahan ka. Okay? So, hanapin ka niya. Kasi hindi yung kayang gawin ng ibang babae. Kasi yung ibang mga babae dyan, ang alam lang, pagka magkaaway sila, wala nang pakialam. Pero ibahin mo yung style mo. Kahit magkaaway kayo, makitungo ka pa rin ng maayos. Maging mabuti, maging mabait ka pa rin sa kanya. Makakatulong yan. Na ang mangyayari, sa halip nga makalimutan ka niya, sobra ka pa rin niyang mamimiss. Okay? So next, huwag ka munang mangulit sa mga panahon na ayaw kanyang kausap. Yes, mga girls, minsan kasi nabubwisit din ng mga lalaki. Halimbawa, nag-away nga kayo tapos kukulitin mo ng kukulitin. Yung tipong sabihin mo sa kanya na patawarin mo na ako. Sorry na, bati na tayo. Kapag ayaw niyang kausap ka, makinig ka. Huwag mong kukulitin ng kukulitin kasi lalong lalala eh. Okay, hindi kanya mamimiss. So, on that time na sinabi niya na, pwede ba, tantanan mo muna ako? Pwede bang wag mo muna akong kausapin? Pag sinabi niyang ganon, on that time, putulin mo muna ang conversation mo sa kanya. Huwag ka munang mangulit. Sa ganong paraan mga kamamay, lilipas ang araw. Okay, may ibibigay mo sa kanya ang katahimikan. Dahil nga ayaw niya, sinabi niya na ayaw kanyang kausap. So ngayon, paglipas ng ilang araw, hahanapin ka niya. Bakit? Kasi nga nasanay siya na nandiyan ka, nangungulit ka, nagkataon nga lang na nag-aaway kayo, kaya ganun, kahit na sabihin natin gusto mong kulitin siya, gusto mong makipagbati, gusto mong makipag-ayos, pero ayaw nga niya eh. So ibigay mo. Huwag ka munang magparamdam dahil nga ayaw niya. Tingnan niyo mga kamamay, ilang araw lang, wala pang isang linggo hahanapin ka na niya. Sa halip na makalimutan ka ng tao, mamimiss ka niya. Kasi wala na yung nangungulit eh. Okay? Pero kung ginawa mong nangulit ka ng nangulit, nako, lalo lamang lalayo ang loob ng isang lalaki sa'yo. Lalo lang siyang makukulitan, lalo lang maiinis. Baka kapag ka nainis siya, maghanap ng iba, hanapin yung atensyon ng iba or something na mag-share siya ng, alam niyo, ng opinion sa ibang tao at ayaw nating mangyari yon. So kapag ayaw niya ng kausap, ibig sabihin, gusto niya lang munang mapag-isa, makahinga ng maayos, makapag-isip, ibigay mo muna. At sa ganyang paraan mga kamamay, lilipas lang ang ilang araw, sa halip na makakalimutan ka niya, sigurado ako, lalo kanyang mamimiss. Okay? So next, isagad mo ang pag-aayos at i-post mo. Oo mga kamamay, sabihin natin na nag-no contact ro sa yung isang lalaki.
Dahil nag-away kayo, dahil hindi kayo ayos, dahil sa kung ano mang balitang nalaman niya tungkol sa iyo. Okay? So, nag-no contact rule siya, o kaya naman, halimbawa, nahuli mong ng babae, nag-no contact rule siya, okay, siya pa yung may ganang mag-no contact rule. So, pabayaan mo muna. Ang gawin mo, mag-ayos ka, magpaganda ka, ipakita mo sa kanya yung totoong value mo. Okay? Ipakita mo na maaaring makuha ng iba dahil sa ganda mo. Kung dati, siguro kaya ng babae, naging boring kayo sa isa't isa o sa inyong relasyon. Kasi may mga ganyan eh. Pag naboboring kahit wala namang problema, gumagawa ng problema. Okay, hindi ko nga yan maintindihan sa ibang tao eh. Kahit okay naman siya, pag naboring, gagawa ng problema, mambababae. Sakit sa ulo. Kapag ka ganun mga kamamay, sa halip na makakalimutan ka niya, lalo kanyang mamimiss kung magpapaganda ka, mag-aayos ka, hayaan mo muna siya. Kung nag-no contact rule siya, lumayo siya, hayaan mo, magpaganda ka lang, i-post mo. Sigurado ako, makikita niya ang ganda mo, ang improvement mo, at doon siya mapapaisip na, bakit nga ba ako nagloko? Meron nga pala akong asawa, jowa, o girlfriend na maganda. Okay, baka mamaya, meron nang pumuporma ditong bago. Nakakamiss naman to. So, tatawagan ka niya. Lalapit siya muli sa'yo. Aayusin niya ang kanyang sarili. At syempre, yung inyong relasyon. Kaya mga girls, sa halip na makalimutan kayo ng isang lalaki, talagang mamimiss kayo ng mga yan. Ipakita mo yung value mo, magpaganda ka, mag-ayos ka, at i-post mo. Tititigan ka niya, sigurado ako, at marirealize niya ang halaga mo para siya ay muling bumalik. Okay? So next, iwasan mo rin na bumabad ng pakikipag-usap sa kanya. Oo mga girls, kung gusto mong mamiss ka palagi ng isang lalaki, din halimbawa nag-away kayo, kalimitan naman ganito eh. Kung bakit nagkakaiwasan kayo, nag-aaway kayo madalas. So ang gawin mo kamamay, iwasan mong kausapin siya ng matagal. Okay, kung halimbawa yung lalaki nag-chat, may tinatanong, sagutin mo lang. Pero huwag kang bababad kasi pag bumabad ka sa pag-uusap ninyo, iisipin ng isang lalaki na nag-i-enjoy ka pa rin, nakausap siya. So hindi kanya iisipin, hindi kanya mamimiss. Pero kung mararamdaman ng isang lalaki na siya yung nag-i-enjoy, syempre na-miss ka eh, mag-chat-chat yan sa iyo. Huwag mong ipahalata na namimiss mo rin siya. So limitahan mo, halimbawa mga mga 2 minutes lang kayong mag-usap, okay na yon. Magdahilan ka na lang, sabihin mo, paano ba? Baba ko na yung telepono kasi may gagawin pa rin ako. May inutos sa akin si mama, unahin ko muna yon. Total, wala ka na bang ibang itatanong para masagot ko? So, ganun. Bitinin mo yung lalaki. Para sa ganun, sa mga oras na ngumingiti na siya, nakausap ka, bigla mong putulin. Para sa ganun, mag-sink in din sa puso ng isang lalaki o sa nararamdaman ng isang lalaki na meron ka rin pinagkakaabalahan. At sa ganung paraan mga kamamay, doon siya mabibitin, doon kanya mas hahanapin, kalaunan, lubos kanyang mamimiss. Kaya mga girls huwag niyo masyadong ibababad ang inyong sarili sa pakikipag-usap sa isang lalaki. Para sa ganun, hindi niya isipin na gusto at nawiwili ka rin na kausap siya. Para sa ganun, mas tumaas yung pagka-miss niya sa iyo at lagi kanyang hanap-hanapin. Okay? Maliwanag tayo dyan And last, gawing quality ang huling conversation o pag-uusap po ninyo. Mga kamamay, tama po ito. Kung gusto nyong mamiss ka ng isang lalaki, huwag ka masyadong bitter. Okay? Kung merong tinatanong, sagutin mo ng ayos. Ngumiti ka. Okay? So, tapusin nyo yung conversation po ninyo na maayos kayo, na ngumingiti kayo. Kung tumatawa siya, okay, tumawa ka rin. Kahit papaano, huwag naman yung seryoso. Kasi dito kanya hahanapin eh. Kapag nakita niya yung sarili niya na tumatawang muli, kausap ka, doon siya nagkakaroon ng eagerness para kausapin kanyang muli. Ngayon nga, pinutol mo nga yung usapan ninyo kaagad eh. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, huwag niyong pahabain masyadong usapan. Pwede niyong pangitian ng isang lalaki, pwede rin kayong ngumiti, pero huwag naman yung tipong pahahabain niyo ng 5 minuto, 10 minuto ang inyong usapan. Kasi masyado nang magiging komportable ang isang lalaki. Okay? So, pwede siyang ngumiti, pwede ka rin ngumiti, pwede kayong tumawa, pero lilimitahan mo. At sa ganung paraan, hahanapin ka niya. Kasi gusto niya na muli kanyang makitang umingiti, masaya kayo. Okay? Kasi nga, maganda ka, nag-aayos ka. So, doon magkakaroon ng eagerness sa kanyang utak na gusto kong kausap pa rin itong babae na ito. Gusto kong tawagan. Gusto kong makausap. Doon siya mag-i-start na mamiss ka.
kapag maayos ang inyong conversation, hindi yung bitter. Baka mamaya, sa halip na maging quality ang inyong pag-uusap, murahin mo, sigawan mo, madadala yan. Hindi ka niyan hahanapin. Kasi galit na galit ka eh. Iiwas na yan. Maghahanap na yan ng iba kapag kaganon. Kaya hanggat maaari, gawin yung quality. Gawin yung maayos, masaya ang inyong pag-uusap, pero wag na wag niyong pakakahabaan ng oras na ilalaan niyo pagdating sa isang lalaki. At sigurado ako yung lalaki na yon, aligaga. Natawagan ka, tumaiming ng oras sa iyo, kasi nga naging quality, naging maganda, naging maayos ang inyong huling pag-uusap. Sa halip na makalimutan ka niya o sa halip na kalimutan ka niya, hindi. Oras-oras kang tatakbo sa isipan ng isang lalaki kapag pinakita mo na maayos pa rin kayo, quality pa rin ang inyong usapan. Okay? Kaya makakatulong yon para sa ganon, mamiss ka ng isang lalaki. So mga kamamay, sana kahit paano makatulong ang simpleng mga love advice na ito pagdating sa inyong mga buhay pag-ibig. Okay? Kung sa mga gusto magpa-advise, pwede niyo akong tawagan, i-message. Ako po mismo ang magbibigay ng payo sa inyong bawat relasyon. So see you for our next vlog mga kamamay. Paalam.